this is my 4th with Star Cinema and magmula naman noon, naka-establish na kami ng magandang working relationship. And that's why grateful ako na nabigay sa akin yung role ni Jeff, ni Joff pala, the Unmarried Wife, because I think magandang talakayan din yung gandang klaseng mga story nowadays. So, bilang patapos na yung taon, magandang gawing isang drama event, o kaya drama date itong movie na to. So, I'm just happy to be part of it. Well, sa kaibahan, si Joff kasi ano na siya, ang description ko nga sa characters dito ay flawed kaming lahat. And yung sa umpisa pa lang, alam mo nang nagkamali siya, di ba? And ang mahalaga dito is kung ano yung magiging resolution niya later on. So, meron kang interpretasyon na po pwedeng tama ba siya, pwede bang mali, di ba? So, nasa manunood mo talaga. Well, bukod sa talagang natural na komedyante talaga siya, ay pagaling talaga. And I am grateful to have witnessed it. Siyempre, so, ang resulta talaga nung kasi magaling siya eh. Kung magaling ang katrabaho mo, magiging ganun din yung response mo eh. So, I really owe it to them, sa kanya lalo na, saka kay Direk Mario J, di ba? Si Paolo kasi bihira ako. Dalawang eksena rin yata kami magkasama. Pero talagang feel mo yung tension dahil alam mo yung nangyayari sa kanila, di ba? So, yun. Bihira naman ako masampal kasi ng gano'n. Parating sa mga roles lang. Kaya hindi siya normal na bagay sa akin, di ba? Medyo nabingi ako ng slight, ng mga 10 seconds, gano'n. Sarap kasi. Di ba? Parang, gano'n. So, hindi. Ibig sabihin, naramdaman mo lang talaga yung passion niya sa kanyang craft. At saka, ang sarap kapag gano'n talaga yung mga katrabaho mo, di ba? Yung talagang binibigay nila yung todo nila para magampanan ng maayos yung isang role. Yung privilege na to ay nangyari before sa akin, and happy ako na nagkaroon din ng ganitong klaseng privilege sa ibang artists, and I hope na ma-experience din ng marami to, di ba? Na hindi lang kami, hindi lang ako, especially dun sa younger generation, because it's always good to collaborate with like-minded people outside of your comfort zone, di ba? So, and hopefully, ganun din. Balang araw, sana yung artists, yung artista ng Star Cinema, ganun din, makasama din namin sa GMA, di ba? Wouldn't that be nice? Very, very happy, and we're happy na sa stage namin ng buhay namin na ito ay meron na kaming growing kid, and looking forward kami sa kanyang mga milestones. And ang bilis talaga because mag-1 year na siya in 2 weeks. And we're just so happy about everything. Ako, yung bath time namin isa sa mga paborito. Kasi mula nung pinanganak hanggang ngayon, yung isa sa mga regular na ginagawa ko. So, pag pwede ako talaga gumagawa na. Oh, simple. Yung pinaka-simple lang yan. The rest, mahirap na, pero yun ang isa sa pinaka-simple. Yung commitment niya sa motherhood, hindi ko naman i-expect na ganun ka-tindi niya kakaririn yun magmula noon. And it still surprises me yung araw-araw naming samahan, and yung mga revelations na lumalabas sa kanya dahil nag-iiba parati. So habang lumalaki, may mga new things siyang ginagawa. And ito yung mga magagandang bagay every time I witness it. Ako ngayon, mas gusto ko, the simpler the better. It's not really the amount, hindi naman yung gaano kamahal, pero yung
effectivity ng surprise, tsaka yung kung alam mo kung kailangan ba talaga. And syempre, nababalot yun ng creativity, di ba? Syempre, kung binigay mo lang na parang alala, magandang medyo nakabalot siya na isa-isang surprising na pamamaraan. And ano ba yun so far? Mahilig kasi siyang gumawa ng mga art stuff. So, it's related to that ang nabigay ko sa kanya. It was for Mother's Day this year. Mahilig siya she's into flower making, yung stuff na parang basta, maraming pasabi. Basta anyway, mahilig siya sa flowers. So, sinurprise ko sa siya isang flower making workshop for a day. Kung saan gagawa lang siyang bulaklak. And yun yung ite-take home niya. So, yung interest niya mas tumindi dahil she's considering na talagang to venture into that someday. Hate ko yun. Pag nahuhuli nga ako sa traffic, gusto kong mahuli kami. Okay. Ayaw ko talaga yun. Siyempre, hindi lang sa gimmick, pati sa trabaho minsan. Hindi ko type yung ganun eh. Oo, hindi ko type yung ganun eh. Pero hindi ko ite-text. Oo, parang corny. Siyempre. Lalo na kung di ba, kung hindi mo alam kung paano ka nakauwi. Oo. Lahat naman ng babies siguro cute, di ba? Pero hindi ako yung ganun ka-vocal na, ang cute! Madalas ganun, di ba? Tatahimik lang ako, pero babies are the best gift. Diba? Sila yung pinakamatinding regalo ng Panginoon. So, they're all cute. So, sa November 16 na yung The Unmarried Wife. So, excited ako na i-share sa inyo na may ganitong movie na talagang sobrang drama at pag-uusapan ng mga hugot natin sa buhay. So, napapanahon siya, lalong-lalo na sa mga umibig at umiibig. So, sana magustuhan ninyo. November 16 on Wednesday under Star Cinema with Angelica Paulo, directed by Mario J. De La Soya. There would be no way for me to protect her if we did that scene. Kasi, you know, when you do a love scene, first things first, you have to protect her.